Hello guys, welcome sa inyo. This is Kimboy Backyard and welcome to our YouTube channel. So sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng incubator part 2. And itong incubator na to is magka-capacity siya ng 90 to 100 eggs. No? Pero manual lang tong gagawin natin kasi una sa lahat, wala pa akong hindi pa ako nakagawa ng 200 capacity. So soon, gagawa natin yon and automatic na siguro yon, no? Gagawin natin incubator. Meron kasi akong natuklas sa paggawa ng incubator, guys. Which is ito yung pinakamaganda kasi 19 days pa lang, guys, is magkakrak na yung itlog and maraming mapipisa, no? But let's see, no? Pagkatapos nito and maganda ang kinalabasan. And sure yan guys, 100% na maganda, no? Yung kalabasan sa gagawin nating incubator. So let's go. So ang gagawin natin, ang mga preparation natin dito sa ating incubator is kailangan natin ng mga equipments, which is ito sila guys. So ang unang gawin mo, sa paggawa ng incubator, kailangan meron kang styrofoam. So styrofoam is napaka-importante yan para na sa ganoon ay mabilis ka lang makagawa ng incubator at hindi ka na mahirapan. Unlike doon sa plywood, kailangan mo pang asimbulin at depende naman din yan sa'yo kung gusto mo ng plywood, di ba? Kasi maraming maraming kailangan gawin, para mabuo sa ganun, mabuo yung mga ganito, yung mga square. Marami kang gawin doon and kapag hindi ka pa marunong magpanday, siyempre ang mangyari doon hindi magkatugma yung mga ginagawa mo doon sa incubator mo. So, hindi pantay-pantay. And at the same time, pangit yung kinalabasan. Unlike dito, is already built in naka-square na agad. Bili ka lang ng ganito. Kahit mahal, hindi ka lugi. Okay? Unlike sa plywood, nagkakahalaga ang plywood ng 400 to 300 to 400 siguro. Ewan ko kung magkano. Basta depende yun sa kapal at quality din ng plywood. And syempre, kapag gumawa ka ng incubator, then plywood yung gamitin mo. So syempre, piliin mo yung quality na plywood. Unlike sa hindi quality na plywood. Kasi yung mga low class lang na plywood, ang mangyayari doon is madaling masisira yung incubator na ginagawa mo. So, ito, hindi basta-basta to masisira guys. Kahit 10 years, 20 years, 50 years, hindi masisira to. So, itong styro is napakaganda pagdating sa incubator, sa paggamit ng mga, like for example, mababasa to, hindi basta-basta masisira, unlike sa plywood. So, pangalawa na tayo. Okay, so mga kailangan dapat gamitin, sa paggawa ng incubator natin, ay meron tayong, kailangan mo to, thermostat. So, ang thermostat guys, is importante yan, lalo na kapag gumagawa ka ng, incubator. Okay? So, sa thermostat, napaka-importante ito. Una, kailangan natin ng temperature controller. Kasi kapag hindi nagka-control yung temperature dito sa ating incubator, masisira yung itlog, maluluto yun, ang mangyari doon, magiging dilagang itlog. Kapag hindi mo napansin, hindi mo na-control yung temperature. So, pangalawa, fan. So, kailangan mo ng fan. Kung gusto mong bumili ng ganito, tapos thermostat, then fan, nandun sa Shopee at Lazada. Isang set na yon, pwede kang bumili doon sa halagang 200 pesos. Okay? So, okay na yan guys, para sa ating incubator. Okay? So, pangatlo, yung wire. Ito guys. Wire at saka saksakan. So, ang pinaka-advise ko talaga sa inyo is bumili kayo ng ganitong saksakan, Yung makapal guys, invest talaga sa incubator ng makapal na wire din, Wag yung manipis na wire kasi masusunog 'yon, Kapag lalo na kapag heavy duty ka na, nandun na sa STC 1000, so kailangan mo ng makakapal na wire. So makapal na wire at first guys, kahit maliit lang ang itlog na in-incubate mo, nasa ganun tayo para sure at hindi basta-basta masusunog yung wire na ginawa mong incubator. Okay? So, yan. Wiring, fan, thermostat, and also, kailangan mo ng ganito din. Yung ano kung pangalan nito. Ito is lagayan ng bumbilya.
Lagay ng incandescent bulb. So, ayan. Alaman nyo na to, okay? So, hindi ko na alam kung anong pangalan yan. So, ang mga gamit na kailangan yung gamitin, ito lang guys. No, napaka-simple. Itong mga gamit na to, ito, yan o. Yan, stick glue or stick glue gun, no? So, kapag bumili ka ng ganito, napakagandang investment to, lalo na kapag nagbebenta ka o gusto mong magbebenta ng incubator. So, importante itong mga ganito, no, para sa incubator nyo. Pangalawa, screw. No, star screw. So, star screw, napaka-importante yung star screw para pagkabitan ng ating lagayan ng bulb. At ito din, no? Yan. Ano, cutter. So, cutter guys, napaka-importante yan kaysa kutsilyo. Ang kutsilyo kasi guys, masyadong malaki, no? Pag nagka-cut ka ng mga something doon dito sa ating incubator. So, mahirapan ka. Okay? So, another guys is ito. Kailangan mo to, no? Kasi, kailangan mo na lagyan ng ganito. Kasi pag, yung pusa kasi guys, ang problema dito, yung pusa. Kapag nangangalmot yung pusa, naku po, yung styro nyo, ang mangyari dito is, baka masira yung incubator nyo. Okay? So, yan guys, no? Wire, ito lang, tape, electrical tape, no? Pang takip doon sa wire. So, simulan na natin guys. And also, meron pa akong nakalimutan ang cable ties, no? So, pahanapin ko pa ngayon yung cable ties. Kailangan ng cable ties, no? Para doon sa pagkabit ng ating incubator guys. Okay? So, ayan guys. Start na natin on yung paggawa ng ating incubator. So, unang gagawin natin, syempre tatanggalin natin itong kasi babaguhin natin, no, yung style. So, ito palang lagayan ng bulb, ilalagay natin dito sa papaw. Tapos ito din, ganoon. Parang ganito yung mangyari yan. Sasabit natin silang dalawa, nasa ganoon, yung cycle ng init is ganoon lang. Shhh. Tapos yung itlog, dito lang, no? So, meron ng ibang technique pa para paglagyan sa itlog. Para nasa ganoon na hindi kayo mahirapan. Okay? So, ayan. Tatanggalin muna natin ito. And, yeah, magagamit tayo ng cutter. So, cutter guys, para sa kanila ay tanggal. Pwede naman hindi lang gamitin pala ng cutter. So, ayan. Tatanggalin lang natin to kasi mag-change tayo no, ng lagayan. Itong dalawang butas na to is stay lang. Kung napapansin nyo sa part 1 na ginawa ko is hindi masyadong clear yung pagkagawa ko nun. Pero yung sa pangalawang video ko, nagpapasalamat ako kasi nag-viral. And yung channel pala natin guys, no, congratulations kasi searchable siya guys. Kaya sa mga nagsasubscribe dyan, no, suportahan nyo na lang ako. Kasi, alam nyo na. Ayan, so, So, ayan guys, natanggal natin to, yung mga dapat nating tanggalin. At ito na, mag-i-start tayo sa pagkabit ng ating setup. So, una, kailangan na tayo dito. Butasan natin itong gilid. Kasi yung gilid is napaka-importante yan pag once na, palusutin natin yung wire dito. Okay, so, ayan. So, gagawa muna ako ng idea. So, ayan. So, sa pagtusos natin guys, kailangan yung gumamit ng alambre. No? By the way, yung pagtusok niyo dito, para sa kanila, hindi magka-pangit yung butas. Huwag talaga kayong gumamit ng butas. Pag magbutas kayo, no? Huwag kayong gumamit ng ganito. So, ilalagay muna natin, no? Una yung fan. Kasi, para sa ganun, ay mabalansin natin yung paglagay dito sa ating incubator. So, una, maglagay tayo ng cable ties. Cable ties guys, napaka-importante ito, lalo na sa incubator, no? So, ang sukat pala ng ating cable ties is 3x200, no? So, ganyan lang. Yan, kung nakikita nyo, ano? Wait lang, guys. Klaruhin natin. Ano ba ito?
Yan ah. Nakakainis kasi itong ano. Ay. Mm. Yan. 3x200 yan guys, no? Napakamura ng ating cable ties, no? Medyo mahaba lang, mga ganun. Isang ganun, yung haba. So, ganyan yung bilhin nyo guys. Huwag kayo bumili ng sobrang liit ha, baka bumili kayo ng sobrang liit. Napaka-importante itong cable ties para sa ganun, malinis yung pagkagawa ng incubator nyo. Buti nga, nakaisip ako kasi gumawa kasi ako ng isang incubator na mali ko. At nahirapan din ako sa pagkabit nun. And yan guys, babaguhin ko ng konti. Kasi dito pala ilalagay natin yung fan and yung thermostat. May reason yan kung bakit ko ilalagay dito. Kasi yung nakaset up kasi sa thermostat natin is ito, no? Yung red, black, yellow, and black. Yan, no? Kumbaga itong red and black, dito yan, no? So, pwede natin dito i-point yung wire. Para sa ganun, hindi mahirapan. Tapos yung wire, dyan, dito sa gilid. So, ganun lang, no? Mag-cycle. Pero kung dito naman, well, pwede naman din, no? Walang problema. Pero dito kasi, sobrang bilis. Hindi ka na mahirapan. So, tamang ano lang dito sa, yan. Tamang yung pag-roll ng wire dun sa incubator natin is hindi na siya mahirap, no? So, ayan. Buti nga, hindi pa ako nakagawa eh. So, hindi tayo mahirapan guys. Kaya, yan, magpatuloy tayo. Continue natin. Ayan. So, sa pag-ano natin, si process pa rin. No? Ayan. Medyo layuan natin ng kaunti. Kasi, yan. Dito na lang siguro. Yun. Yan. Yan. Yan yan. So, ito naman yan. Gawa lang. Gawa lang. Para ito. Ating. Okay guys, apat na kasi hindi ba? So, guys, apat na guys. Yung kasi guys, isa apat yung balik ko. Ang laro mo, pag. Ang no? Gaganon yan, no? Gaganon yan. No? At ang fan natin ay sobrang bigat. Bigat yan, metal yan. So, mahirapan tayong mag-ano na, nito. Kasi gagalaw to. Pangit kapag gagalaw, baka masira. Yan. So, meron to. So, add na natin. Adjust lang natin to. And, hindi na tayo mahirapan dito. So, ayan guys. Tapos na tayong magkabit ng ating fan. So, yung pagkabit ko dito, yung paglagay ko dito sa ating fan is dito. Yan. No? So, kung nakikita nyo, yung ating paglagay ng ating fan, no? Ganyan. So, yung cycle niyan, dito yung hanggang yan, paikot-ikot lang yan. No? Sobrang ganda ng ating paggawa ng ating incubator. So, yan. Maganda, and yan, sulit. Okay, so dito naman tayo sa ating bulb, no? So, pag sa paglagay natin ng bulb, dapat nakasenter yan dito sa ating fan.
So, ayan guys. Tapos na tayo magkabit ng ating thermostat, no? Ayan. So, napakaganda ng ating pagkabit ng ating thermostat. Kahit medyo malalim, no? At least okay lang naman din yan. Ayan. Yan guys, no? Kung nakikita niyo yan, yan. Yun yung kagandang pagkabit ng ating thermostat. So, na-explain ko kanina, no? Kung bakit dito ko ilagay o dito ko nilagay yung ating fan, yung bulb, no? Dito instead na dito. Kasi yung wiring kasi dito, yung ito ito pula at saka itim, ito yung pangsaksakan, no? Reminder lang, no? Ito pala is para sa light and fan, no? Huwag kayong magkabit ng iba dito, huwag yung ilagay dito yung fan, baka masira yan, no? So dito lang lahat sa yellow and black. So ito guys, wait lang. So ito yung saksakan, no? So ang saksakan, kung kita ba? Yan. Itong saksakan is dito lang yan sa red and black. Yan. No, sa red and black lang yan. So parang ganito yung ano, ilulusot lang natin yan, then yan, saksak na. No? So napakaganda ng ating incubator. So napakasimple, napakaganda, napakasulit. So yan, continue natin dito, yung wiring, yung fan, yung temperature controller. Yan, kasi dito yan sa gitna ilalagay natin. Yun. Yan. So, sa paglagay din natin, no, pwede rin yan nakaganyan, pwede lang din na isabit. Nasa inyo yan, no? Nasa inyo yan. Depende na rin yan sa inyo kung paano nyo ilagay yung temperature controller. Yung ito. Sensor. So, lalagyan na natin, no? So, let's do it. So, ayan guys. Tapos na nating ikabit ang ating wire, no? Sa totoo lang guys, nag-fast forward lang talaga ako kasi sobrang hirap and matagal kong natapos ito. Ayan, no? Kung mapapansin nyo, yan, sobrang linis. Yan talaga ang advantage ng ating cable ties, no? Kapag bumili kayo ng cable ties, napaka-advantage nitong cable ties natin. Kasi ito, no? Kung walang cable ties, nako, sinasabi ko sa inyo guys, hindi malinis tignan ng ating incubator, no? Lalo na kapag nagbebenta ka ng incubator, ay hindi malinis talaga kapag walang cable ties. Okay, so, yan, lahat, tapos na. So, last na natin ikabit, itong wiring lang. No? So, napakadali lang. So, ito, sa last video natin, ituturo ko sa inyo yung pagkabit dito, no? Para sa ganun na hindi kayo mahirapan dito sa pagkabit ng ating incubator. Okay, let's go. So, ayan guys, kung napapansin nyo, hindi ko pa nagkabit yung ano, pero i-zoom natin, no? Kakaunti. Ayun, no? Ayan, i-zoom natin, no? Kasi ituturo ko sa inyo kung paano ikabit yung wiring. Yung iba kasi, nagkakamali doon sa pagkabit ng ating wiring, kaya nahihirapan talaga, no? Ayan. So, teka muna. So, ayan, no? Pagkabit ng wiring natin is hindi talaga ganyan. Yung ganun, no? Yung ganun na style. Tapos, paikot-ikot, ganun. Ganun kasi yung iba, no? Meron ganun, no? So, pag ganyan, guys, yung style sa pagkabit nyo ng wiring, no? Nakikita nyo ba? Okay, nakikita. Okay, so, ganyan, no? Parang straight, no? Pangit yung ganun. Kaya pag nagkabit kayo ng wire, wag ganyan. Instead na ganito lang, no? Ganito yung pagkabit ng wiring. Para hindi kayo mahirapan and hindi kayo hindi basta-basta matanggal. Okay? So, sa pagkabit ng wire, ganito lang. Okay? Mahirap to guys, kaya dandahan lang, baka maputol. Okay. Yun. So, hindi masyadong makapit. Kapit pa rin yan kasi ganito yung style ng pagkabit nyo dito sa ating yun. You know? Yan. So, perfect. No? Ano siya? No? Maganda yung ating pagkakabit ng ating wiring. So, lagyan muna natin yan ng electrical tape. So, sa paglagay ng electrical tape, no, hindi basta-basta din natatanggal yung ating wiring. Kasi una sa lahat,
nasa loob yung pag ano, instead na ganun yung ano, yung pagkabit natin, yung electrical tape kasi pag once na yan, nilagay yung electrical tape dito sa wiring natin, possible yan na matatanggal yung ating electrical tape, no? Kaya delikado kapag nakukurintihan ganyan nito. Si electrical tape kasi matatanggal din yan, no? Mawawala yung kapit. Yun. So, ganyan lang, no? Sumpay lang, ang tawag na sa Tagalog. Okay. Mahirap to ikabit, guys. Kaya ganito talaga yung dapat yung gawin. Para sa ganon, kahit mahirap, hindi din basta-basta matatanggal. Worth it yung pagkakabit. Okay, so yan. Napaka-simple. Simple lang. Simple as simple. Okay, hindi ko kayo nakontento. Yan. So, lagyan pa natin ng pangalawang tape yan, guys. Kasi delikado. Yan, para safe. So, ito naman yung pangalawa. So, ano natin ito? Same process pa rin, guys. And, yan. Diba? Okay. So, kung nahihirapan ka, okay lang naman. Dandahan lang. Huwag mong madaliin kasi yung wire dito is napakalipis lang, no? Sa thermostat. Baka maputol mo, hindi mo masadya yun. Yan, nako. So, yan. Tapos na. So, wiring na lang. Paglagay na lang ng electrical tape. So, after nito, pwede nating panda rin tong ating thermostat, no? Yun. So, guys, tapos na tayo sa pagkabit ng ating ating incubator. So, lastly, ito. So, yan. Napakalinis, guys, no? Napakalinis ng ating thermostat. Thermostat. Incubator. Thermostat. So, yan. Nasa inyo na yan kung paano nyo ikabit yung inyong, pero para sa akin, it's all goods naman dito. Kung pwede naman din scotch tape na puti. Ito, yun. Pwedeng ganyan lang ilagay nyo. Pwedeng sa ground lang. Walang problema yun, guys. Basta as long as umaandar, all in, all goods. No? So, zoom out lang natin. Yun. Kuha muna tayo ng bulb para matry na natin, masubukan na natin. Ito ang ating ginawang incubator. Napakabilis lang talaga ng incubator, guys. Tapos, hindi mahirap ikabit yung ating incubator. Okay, so, ayan na. Moment of truth. Truth of moment. Yun. Napakaganda ng ating incubator. No? Napakaganda, guys. Yun. So, ang nakakalimutan pa natin itong pantakip, no? Yun. Yan. Yung pantakip natin, kailangan na may ganito. Nasa ganon ay makita nyo yung loob sa ating incubator. Nakikita nyo kung nagka-crack na ba yung itlog. Di ba? Kasi maganda din tignan kapag merong ganito. And syempre, guys, sa butas ng ating incubator. Okay? So, sa butas ng ating incubator is napaka-importante, no? So, paglagay nyo lang ng butas dito sa taas. Kunin natin to. Okay, sa taas, guys, pwedeng isa lang dito. Tapos, isa lang dito. No? So, sa akin, dami ko kasi yan. Kasi hindi ko pa alam nung una paano gumawa ng incubator. No? Baguhan pa lang ako. And then sa likod, isa lang. Pwedeng wala. Dito, isa lang. No? So, madami akong butas dito.
Pero, pwede naman din yan guys. Takpan nyo lang yan ng tape, no? Yan. So, dito, butas. Isa lang ang butas dito. Isa lang dito. Isa lang dito. At saka isa lang dito. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 na butas lang ang kailangan nyo guys ha. Huwag nang damihan. Para na sa ganon ay hindi masyadong sisingaw yung incubator natin. Okay? So, yan lang guys. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagsusuporta sa akin dyan, please support me and like, share, and subscribe kasi searchable yung YouTube channel natin at marami talagang naghahanap kung paano gumawa ng tamang incubator guys. So, ito na yung tamang incubator para sa inyo. So, ayan. So, i-discuss ko sa susunod na vlog kung bakit kailangan talaga may fan. Okay? So, maraming salamat. Thank you sa inyo lahat. Peace.